si Mike Enriquez, ang nagida investigador ng bayan. Noong pong nakaraang investigador ng bayan, na-discovery po natin na nauwi lang sa pagkakansela ang original na project na interchange ng DPWH para sa C5 Kalayaan. Ang pumalit ang elevated U-turn ng MMDA. Nitong Pebrero, pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang pagsimula sa elevated U-turn sa C5 Kalayaan. Ang punong abala sa proyekto ang MMDA. Sakop dapat ito ng DPWH dahil nasa National Road. Trabaho ng DPWH ang plano, disenyo, paggawa at pagmiminsine ng mga pampublikong struktura, kabilang na ang mga National Road. Pero sa utos ng Pangulo, inilagay na ang DPWH NCR sa ilalim ng MMDA. Nang unang ipinanukala ni MMDA Chairman Bayani Fernando ang elevated U-turn bilang kapalit ng underpass ng DPWH, napagkasunduan na dapat muna itong sumailalim sa isang tinatawag na feasibility study. Ang ginawa ng MMDA, isang technical study kung saan pinag-aralan ang pagdami ng sasakyan sa C5 Kalayaan sa darating na 10 taon. Sa elevated U-turn daw nakita ang pinakamabilis na takbo ng mga sasakyan. Andun yung pinaka-bottom line nun. Kailangan ng pabilis ng traffic na safe yung flow nila. Mas malawak sana ang pag-aaral sa isang feasibility study. Technical studies is not enough. In a feasibility study, we have to address 5 different areas: technical, economic, financial, social, and environmental. Dapat yung 5 na yan papasa ang project. Wala man ito, tumakbo ang proyekto. Ang basihan ng MMDA sa pagpili ng disenyo, yung halaga at yung kagalingan niya. Kasi ito, walang stop. Tuloy-tuloy ito. Interchange. It's now an interchange. Hindi na ito simple intersection na may stoplight, tigil pa. Hindi, ito, walang tigil ng takbo ng sasakyan. Iniutos na nga ng palasyong ang karagdagang pondo para matapos ito. Yung tunnel, magkakahalaga na 600 milyon. Ito ay magkakahalaga lang ng kalahati, 300 milyon. Kaya't malaking katipiran para sa gobyerno at mas maigi pa sapagkat ito nga pala safer. Ipitin daw sa maintenance at bawas abala pa habang itinatayo. Sang-ayon naman ang Makati sa benepisyo nito. Ang benefit ito is travel time. Mas menos ito sa cost. Pero umani naman ang pagpuna ang disenyo nito. Nang sinuri ng Bureau of Design ng DPWH, sinabi nila na baka lalo pang mag-traffic dahil sa elevated U-turn. Kulang din daw ang tinatawag na radius nito at hindi angkop sa bilis ng takbo ng mga sasakyan. Paliwanag ng ilang eksperto, delikado ito. Ang sabi naman ng isang eksperto, posible raw na hindi ito magtagal. When Fort Bonifacio becomes fully developed like Makati, you need a high capacity intersection here that will prevent that. So in the future, the best solution is to just dismantle it, demolish it. Nagbigay naman si Fernando ng reaksyon. Kailan yung panahon na yon? Mas magaling nga ito sa ngayon pa lang, mas magaling na kaysa sa tunnel. Ano ang kanilang basihan nun? Wala pa naman sila nakikitang ganito ritong ginamit sa atin, kauna-unahan ito. Kaya't para magsalita ng gano'n, dapat meron silang pruweba. Pero tumanggi na si Fernando na magbigay ng detalyadong sagot sa puna ni Santiago. Yung pagtunguhan yung tao na yun. Sasabihin pang magaling elevated tayo. Loko, malayo yun. Wag mo ilabas yan. Wag mo ilabas yan. Ayoko, no? Tinalakay po namin ang proyektong ito para malayang makapagpalitan ng kaalaman sa mga isyu ukol dito. Sinikap po namin kunin ang mga pahayag, pabor man o kontra para sa kaalaman ng publiko. Dahil kaligtasan po nating lahat ang nakataya rito. Kaya naman ang proyektong ito patuloy po namin tututukan. At sa mga kinaukulan, sinisigurado ko po sa inyo, hindi namin kayo tatantanan.